Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Lahat ng papuri at pasalamat ay para lamang sa Allah, ang Panginoon ng sanlibutan, na kung saan naggabay sa atin mula sa kadaliman papunta sa matuwid na landas, walang iba kundi ang Islam. Insyaallah, muli na naman tayo magpapaalala sa ating mga sarili at gayon din sa mga kapatiran sa panampalatayang Islam. Sa napapanahon na inaabangan ng lahat ng mga tao sa labas ng Islam at gayon din ibang mga Muslim na kung saan ay inaasam-asam ang ilang tulog na lamang na araw para sa pagpapahayag ng pagmamahal. Ang aking tinutukoy ay walang iba kundi ang Valentine's Day, na kung saan ay kinahuhumalingan ng lahat ng mga tao sa labas ng Islam upang sa ganun ay iparating ang kanilang damdamin sa isang tao. Now, inshallah ay ating susulyapin at bibigyan ng kapaliwanagan ang likod ng Valentine's Day. Ano ba ito? Ito ba ay totoo o hindi? Tayo ba ay nararapat na magdiwang sa araw na ito? At tayo ba ay narapat na magpahayag ng kooperasyon sa hindi mga mananampalataya patungkol sa araw na ito? Insyaallah ay atin tutunghayan, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kapag pinag-usapan ng Valentine's Day, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, lahat ang bukang bibig ng tao ay walang iba kundi ang pagmamahal. Kung papaano ipahayag at kung ano ang dapat na ipahayag sa araw na ito. Walang iba kundi ang salitang love. Ano ba ang ibig sabihin ng pagmamahal? Ito ay isa sa mga pinakamalakas na damdamin na may kapangyarihan na puminsala o sumakop ng buhay, na maaaring magdala ng kaligayahan o di naman kaya magdala ng masakit na pagkabigo. Ito ay pagmamahal sa isang tao kung sino man sila at kung ano man sila. At syempre, napakaraming definition ng pagmamahal at bawat isa ay mayroong kanya-kanyang opinion patungkol dito, mga kapatid. Saan ba nag-umpisa o papaano nagsimula ang Valentine's Day? Unang alamat, ito ay nagsimula sa mga paganong Romano sa pagdiriwang ng Lupercalia. Ipinagdiriwang ito sa ika-15 araw ng buwan ng February para sa karangalan ni Juno Februata. Sa araw na ito, inilabas ang mga pangalan ng mga kababaihan para i-date ng mga kalalakihan sa natitirang bahagi ng naturang taon. Noong dumating ang Kristiyano sa Roma, ito ay kanilang sinubukan na gawing bahagi sa katuruan ng Kristyanismo, ang pagdiriwang na ito. Ngunit sa kasawiang palad, sila ay hindi nagtagumpay. Ito rin ay nakilala bilang pagdiriwang ng fertility o pagkamayabong, o di naman kaya ay purification o kalinisan. Sa pagdiriwang na ito, sila ay nag-alay ng 2 kambing at 1 aso para sa kanilang pinaniniwalaan. Nilatigo nila ang kanilang mga kababaihan. Kanilang nilatigo ang tinatawag na kababaihan sa pamamagitan ng balat ng tupa na kanilang inaalay upang matiyag ang fertility o purification. At ang kalalakihan naman ay kanilang pinapahid ng madugong kutsilyo sa kanilang mga noo. Sa makatwid pala, ang pinag-ugatan ng Valentine's Day, ito ay February 15 na ipinagdiwang ng mga paganong Romano. Bago pa dumating yung tinatawag na Kristyanismo sa bansang Roma. At ito ay ritual mula sa kanilang mga pagano, mula sa kanilang mga sinasamba, at
napapaloob dito yung iba't ibang uri ng mga gawain na madugong gawain, pag-aalay, paglalatigo sa mga kababaihan, at iba pa, ayon sa kanilang paniniwala. Sa makatwid, halos naman ng mga pagdiriwang na kilala sa ating bansa o sa ibang bansa na patuloy na ipinagdiwang nila, ang pinag-ugatan nito ay walang iba kundi ang mga rituals na nagmumula sa mga pagano ng Roma. Sa pangalawang alamat naman ating sisilipin, patungkol naman sa tinatawag na Valentine's Day. Sa araw ding ito, ang ibang mga tao ay kanilang sinama ang Cupido o pinaniwala ang hubad na Panginoon ng pagmamahal. Ang Cupidong ito ay sinadya bilang sentrong tauhan ng mga pansariling kasangkapan sa Valentine's Day. Kumakalat yan sa iba't ibang bansa, maging sa ating bansa sa Pilipinas. Si Cupido, ayon sa kanila, siya ay anak ni Venus, at si Venus na tinagurian sa paniniwala ng mga Grego ay Diyos ng pagmamahal. Na ang naging paboritong bulaklak ni Venus naman ay ang rosas. Kaya pala, may mga pulang rosas na ating makikita sa tinatawag na araw ng Valentine's Day. Pinapana ni Cupido ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga palaso na hugis puso upang sa ganon sila ay makaramdam ng pag-ibig. So, kailangan pa palang panain ng mga tao para makaramdam ng pag-ibig. So, dito ito yung mga alamat sa Valentine's Day. At ang pangatlo namang alamat patungkol dito ay si Saint Valentine ay pinatay sa Emperor Claudius o pinatay ni Emperor Claudius para sa sekretong pag-aayos ng mga kasal ng mga sundalo. Ito ay kabilang sa alamat ng tradisyon at ito ay ang tungkol kay Saint Valentine na kung saan siya ay pinatay ni Emperor Claudius para sa sekretong pag-aayos ng kasal ng mga sundalo kasi labag si Saint Valentine dito. Sinabi na siya ay na in love sa isang babaeng anak ng isang bantay bilangguan noong siya ay nakakulong. Si Valentino ay naglagda sa kanyang liham para sa babaeng anak ng tagapagbantay at ang nakasaad ay ang iyong Valentino. Kahit kumakalat na, you're my Valentine. And I am your Valentine. Valentine, ika nga. Nang dumating ang taong 496, pinalitan ito ni Pope Gelasius ang pagdiriwang ng mga pagano sa ika-15 ng February, buwan ng February. At ginawa itong February 14 sa araw ng pagkamatay bilang pagtugma sa araw ng pagkamatay ni Saint Valentine. So dito ay dati pala ay February 15 at ito ay inurong lamang pabalik sa February 14 bilang pagtutugma sa pagkamatay ni Saint Valentine. Ngunit sa panahon ngayon, ay ang pagdiriwang nito ay iba't ibang pamamaraan na. Higit lalo ang mga regalo. Matutunghayan natin, may mga bulaklak. At alam niyo ba na ang tinatawag na bulaklak ay nagsimula ang paggamit ng bulaklak sa tinatawag na sa buong regalo noong 1300. At matutunghayan natin yan, inshallah. Halong-halong regalo sa araw na ito, may mga puso, may mga rosas, may iba't ibang flowers, iba't ibang teddy bears, iba't ibang uri ng regalo para ibigay sa tinatawag na minamahal, para pagpapakita ng pagmamahal sa isang araw. So, ibinibigay ang mga regalo na ito sa loob lamang ng isang araw at pagkatapos ay wala na. Kaya nga ang kabilang sa mga regalo na ito ay walang iba kundi ang known ay ang bulaklak. Minsan naman ay ang mga tinatawag na hugis, puso. Ang bulaklak, mga kapatid, ay nagsimula ang paggamit ng bulaklak bilang regalo noong 1300. Kumikita ito ng mahigit kumulang $5,000 na ginawa ni EA, kilalang EA sa Holland sa pamamagitan ng pagbibinta ng cards. Noong 1995, 1 bilyong mga cards ang pinadala sa Amerika at ito ay kumita sa halagang 30 millions. Subhanallah. At kabilang na rin sa tinatawag na mga regalo sa araw na ito ay ang heart na chocolates at iba't iba pa. At nandito rin ang tinatawag na romantic dinners, hindi mawawala yan. Ang magpartner ay lumalabas sa araw na ito para sa romantic dinner.
Ang magsyuta o di naman kaya mag-asawa ay naglalagay ng kandila para sa kanilang hapunan. How sweet! Pinalamutian ng mga mesa ang mga rosas, puso at mga pulang bagay at iba pa. Kadalasan, abalang-abala ang mga restaurants sa araw na ito. Matutunghay natin sa mga streets, along the highways, along the markets at iba pa sa ating bansa o sa ibang bansa na abalang-abala sa araw na yun ang mga restaurants. At ang hindi mawawala ay ang tinatawag na alak. Kailanman ay hindi mawawala sa kanila ang pag-serve ng alak. Either ito ay sa bahay o di naman kaya sa mga restaurants. Na mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili. Ask yourself. Minsan naman magtanong ka sa iyong sarili. Pagbigyan mo ang iyong sarili sa mga katanungan. Anong uri ng pagmamahal ito nagdidepende sa mga regalo para sa kaligtasan ng buhay? La hawla wala quwwata illa billah. Anong pagmamahal ito na limitado lamang sa isang araw sa loob ng isang tao? Limitado lamang sa isang araw sa loob ng isang taon. Pinapakita lamang ang pagmamahal within a limited time, in a limited day, sa araw na yon. After that, wala nang pagmamahal. Kanya-kanya. Anong klaseng pagmamahal ito na nagbubunga ng panlibugho at pang-aagaw sa karamihan? Anong klaseng pagmamahal? Alam niyo ba ang katotohanan tungkol sa Valentine's Day? Kung ano ang bunga at dulot ng Valentine's Day? Ang mga pahayagan ay nagdalaman ng mga balita na hinihiwalayan ng babae ang kanyang asawa dahil lamang sa napakaliit na dahilan. At ito ay dahil sa ang kaasawang babae hindi siya nagbigay o hindi niya binigyan ng regalo ang ng Valentine's Day ang kanyang asawa. Subhanallah. Dahilan sa pagdiriwang na ito, tinataguyod ang kaugalian sa malayang pakikiapid. Pangangalun niya sa pagitan ng babae at lalaki. At ang masaklap nito, babae sa babae at lalaki sa lalaki. Sa ibang mga bansa, ang araw na ito ay araw para sa pagsusuot ng pulang damit, paggawa ng Valentine card, pagpapalaganap ng iba't ibang mga klase ng puso at pagbibigay ng mga tsokolate at iba pa. Maging sa mga paaralan, ay makikita natin na naghahawak na ng kamay sa kani-kanina mga syutang mag-aaral. Hindi alam ng mga parents, hindi alam ng mga magulang kung ano yung ginagawa ng kanyang mga anak sa araw ng Valentine's Day. Akala ng kanilang mga magulang, pumupunta sa mga kamag-aral para mag-aral ng sama-sama. Yun pala, hindi nila alam na ang kanilang mga anak ay nakikipag-date na sa kanilang mga syuta sa araw ng Valentine's Day. At saan mapupunta? Saan? Mahahantong. Mahahantong at alam natin sa premarital sex. Subhanallah. Bilang bunga nito, tumatatak sa mga kabataan ang ideya ng pagpapaunlan ng pagnanasa sa kanilang damdamin at pagpapahayag nito ng hayagan at lantaran. Ang Valentine's Day ay nagpapatunay ng ibang sakit ng damdamin. Nagpapatunay ng ibang sakit ng damdamin para sa mga di kilalang kabataan ni hindi nakakuha ng maraming rosas na katulad ng kanilang mga kaibigan. Nandiyan na mga kabataan ngayon mula sa elementarya, subhanallah, dahil pag dumating na yung araw ng Valentine's Day, ay sila ay may inggit sa kanilang mga kapwa, mga kaklase na kamag-aral, dahil yung kanyang kamag-aral ay binibigyan ng kanyang secret admirer ng napakaraming regalo, napakaraming mga bulaklak, tsokolate at iba pa. At magsisimulang mainggit at magsisimulang gumawa ng mga hindi ka nais-nais upang tumbasan yung kanyang kaklase. Subhanallah. Lahat ng ito na tinatawag na lagnat ng pag-ibig o love favor, ang Islam ay nagbibigay sa iyo ng upuan sa likod para umupo. Para umupo ka o kapatid, nang masilayan mo ang kahulugan o kahunghangang turo na dala-dala nito, na maaari mo itong pagtawanan sa publiko dahil sa walang kwentang mensahe at kaugalian dala nito sa mga tao. Ang Valentine's Day. Minsan ba ikaw ay nag-isip? Minsan ba binibigyan mo ng oras para mag-isip ang iyong sarili? Ni minsan ba naiisip mo ang pagmamahal sa nag-iisang lumikha sa iyo at nagbibigay sa iyo ng damdamin at puso para maramdaman mo ang pagmamahal? Ni minsan nakaramdam ba ang iyong puso sa pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah. Ni minsan ba ikaw ay gumugugol ng oras
pagpupunyagi o kayamanan para maipahayag mo sa Kanya ang pagmamahal sa Allah? Ikaw ba ay may sapat na kumpiyansa para ideklara mo ang pagmamahal sa Kanya? Siya ba ay iyong inaalala? Siya ba ay iyong naalala? Siya ba ay namimiss mo sa panahong ikaw ay mag-isa? O sa panahong ikaw ay may kasama? Subhanallah, yung mga tao ngayon pag in love ay halos hindi makakain. Sa bawat pagsubo, sa bawat galaw niya ay naiisip niya ang taong yaon. At pagkaharap naman niya ang maraming tao, oo nga, kaharap nga, pero ang isip niya ay nasa kanya. Ang tanong, ito ba ay ginagawa mo sa iyong Panginoon? Ito ba ay ginagawa mo para sa Allah subhanahu wa ta'ala? Ito ba ay ginagawa mo minsan? Namimiss mo ba ang Allah subhanahu wa ta'ala? Allahu Akbar. Siya ba, mga kapatid, ay o di naman kaya inaaksaya mo lamang ang mga gandang damdamin na para sana sa pangwalang hangganan, hindi lamang sa panandalian kasiyahan ng iyong sarili? Subhanallah. Sa kabila ng ating walang utang na loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kabila ng walang utang na loob natin sa Kanya, pinakamahabaging Allah ang nag-isa ay patuloy pa rin na tayo na Kanya minamahal. Biro mo, isipin niyo mga kapatid sa panampalatayang Islam, kung hindi nagmamahal sa atin ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung hindi na tayo concern, ay wala na sana tayong hangin para langhapin pa, para maipagpatuloy ang ating paghinga. Kung gugustuhin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang iyong bibig ay isara, at ito ay wala makapagpipigil sa Kanya sapagkat siya'y makapangyarihan para hindi ka makakain. Ngunit, dahil sa Kanyang pagmamahal sa iyo ay patuloy na gumagalaw at ikaw ay nakangunguya para makakain upang sa ganun ay para makasurvive. At kung gugustuhin ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ka na mamulat sa iyong paggising ay gagawin ng Allah yun, walang makapagpipigil sa Kanya. Ngunit, napag-isipan mo ba na ikaw ay patuloy na nakakatingin, nakamamasid bilang habag at bilang awa sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabila ng hindi mo pasasalamat sa Kanya, sa kabila ng walang utang na loob mo sa Kanya? Iniisip mo ba na kung gugustuhin ng Allah subhanahu wa ta'ala na isara ang iyong mga pandinig ay gagawin ng Allah yun? Ngunit dahil sa Kanyang pagmamahal sa iyo ay patuloy na binubuksan ang iyong tainga upang sa ganon ay makarinig ka ng mensahe, makarinig ka ng katotohanan, makarinig ka ng mga mabuting pananalita, at makarinig ka ng magagandang tinig at tunog na mula sa nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo ba naisip, mga kapatid, yung mga bagay na ito, na sa kabila ng walang utang na loob natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapakita pa rin sa atin ng pagmamahal. Subhanallah. Sa Islam, mga kapatid, ay tandaan natin, dapat tayo mag-isip. Ito ay katotohanan, ay binibigyan natin ang ating tinatawag na sarili para pag-isipan ang ganitong tinatawag na mga bagay. Tanungin natin ang ating mga sarili kung gaano mo kamahal ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaano ba siya kamahal? Sabi nga nila, how could you love a person you don't know anything about him? Papaano mo sabihin na mahal mo ang isang tao na samantalang hindi mo pa siya alam? Hindi mo alam ang kanyang pangalan. Hindi mo alam kung ano ang tungkol sa kanya, ang kanyang mga katangian. Sa mga nagsasabi, babae man o lalaki na I love you, tapos ito ay sa pamagitan lamang ng bibig, at hindi alam kung ano ang kanyang katangian, ay tunay na siya ay sinungaling. Hindi niya pa nakasama, hindi niya pa siniyasat kung sino siya, tunay na siya ay sinungaling. Nakikita lamang sa Facebook, nag-I love you na. Yung mga taong ito, iba ang motibo. Gayon din, how could you love Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam while you have no knowledge about him? So, paano mo sabi na mahal mo siya? Paano mo sabi na mahal mo siya na siya ay nagsabi, alladhi nafsi biyadih, wallahi, alladhi nafsi biyadih, la yu'minu ahadukum hatta ahabbu ilayya
mim ahadda ahabbu ilayhi min walidihi wa min waladihi wa minan nasi ajma'in. Sumusumpa ako sa kanya na humahawak ng aking buhay. Hindi magiging mananampalataya ang isa man sa inyo hanggat ako ay mamahalin niya ng higit kaysa kanyang magulang, kaysa sa kanyang mga anak, at sa lahat ng tao. So bakit pa paanong hindi? Bakit? Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinaka mabuting huwaran sa lahat ng tao. Nasa kanya, sa pamamagitan niya, ibinigay ng Allah ang ating guidance. Sa pamamagitan niya, ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang batas kung paano tayo mamuhay, batay o ayon sa gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napag-isipan mo ba, mga kapatid, paano din tayo mamahalin ng Allah? Paano kaya tayo mahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi tayo magpapakita ng pagmamahal sa Kanya? Naisipan mo ba, ang mga motibo ba o layunin natin ito ay lahat para sa makamundong bagay na tulad ng mga hugis nito o salapi o di naman kaya ito ay bagay na napakalalim na tulad ng kabanalan o kabutihang gawa? Subhanallah. Naisipan mo ba na ang Valentine's Day ba ay nagbubunga sa atin ng pagsunod sa atin o nagbubunga ba sa atin sa pagsunod sa ating napakahamak o naghahamak na pagnanasa o pagsunod sa ating kalibugan? Naisipan ba natin na tayo ba ay katulad ng mga hayop na sumusunod lamang sa kung ano ang pangailangan ng sariling pagnanasa na hindi alam kung bakit, na walang pag-iintindi na kasama nito ang bulag na paniniwala? Subhanallah. Ang sino man na sumusunod lamang sa kanyang sariling pagnanasa ay inahalin tulad siya ng isang hayop o mas masahol pa kaysa hayop. Tandaan natin, binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isip upang sa kanon ay ating isipin at gamitin ang ating isip sa katotohanan at mabuti at pagsunod sa Allah. At kapag ito ay ginagamit natin, yung ating isipan at ating damdamin ay sinusunod lamang natin yung ating sariling pagnanasa at hindi yung pagkagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang batas, at walang duda, wala tayong ilalayo o hindi ilalayo ang ating mga sarili sa mga hayop. Subhanallah. Sa Islam ay walang konsepto ang pakikipagsyuta, mga kapatid. Tandaan natin yan. There's no boyfriend, girlfriend in Islam. Alam niyo ba, ang natatanging katangian ng isang babae na inilarawan ng banal na Quran? Sinabi ng Allah, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, muhsanatin ghayra musafihati wala muttakhidati akhdan. Na sila ng mga babaeng may takot sa Allah ay marangal, malayo mula sa kalayaan, hindi lantarang nakikiapid at hindi rin lihim nakikisama sa mga kalakihan. Ano nga ba ang tunay na pagmamahal? Dapat mong alamin, mga kapatid, kung ano ang tunay na pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal ay ang tunay na sakripisyo para sa pagsunod sa katotohanan para sa Kanya, at ito ay iyong ibibigay sa Kanya ng buong buo. Ang tunay na pagmamahal sa makatwid, ito ang totoong pagmamahal ayon sa napakadalisan nitong anyo. Iyong ibinaling ang iyong mukha tungo sa Kanya ngayon. Yan ang tunay na pagmamahal. Ang Panginoon ng aking mundo at nasa itaas na kalangitan. Ako ay sa iyo at iyo ay sa iyo lamang. Ang aking panalangin, pagsusumamo, pagdarasal at pag-aalay ay para lamang sa Kanya, para lamang sa iyo, Allah. Ang aking buhay at kamatayan ay sa iyo na kumukuha nito. Pangakong aking tutupdin, ipinaubaya ko na ang aking buhay sa iyo. Kasunduan na ako ay sasampalataya sa nag-iisang ikaw at wala ng iba pa. Ngayon, mga kapatid, pagkatapos nating matunghayan ang tungkol sa Valentine's Day, kung ano yung pinag-ugatan o pinagmula nito, at kung ano yung dulot nito, ang tanong, ikaw ba ay magdidiwang pa ng Valentine's Day? O di naman kaya, ito lamang ay ordinaryong araw sa'yo na katulad ng ibang araw? Ako, ikaw, tayo ay Muslim, at hindi ako bumabati, hindi tayo bumabati, ni nagdiriwang ng kaarawan ng Valentine's Day.
na kung saan sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang gumaya sa isang sambayanan ay katulad na rin niya o katulad na rin siya nila. Subhanallah. Meron tayong tinatawag na araw ng Valentine's Day. Meron tayong araw ng ina, araw ng ama, araw ng kabataan, araw ng kapanganakan, araw ng tsokolata, araw ng mga rosas at iba pa. Marami sa atin ang nakakaalam nito at kanilang ipinagdiwang pa. Ngunit mga kapatid sa panampalatayang Islam, papaano ang araw ng paghuhukom? Mayroon ba sa atin ang nakakaalam dito? Mayroon bang nagbibigay halaga sa araw na ito? Mayroon ba sa atin ang kumakayod para dito? Tandaan natin, lahat tayo ay babangunin ng Allah sa araw ng paghuhukom. At tandaan natin at pakatandaan natin, ang araw ng paghuhukom, tunay na ito ay darating at walang sinuman ang kayang pumigil nito. Sa araw na yaon, lahat ng bagay ay ilalantad ng Allah kung ano man ang kinikimkim ng iyong damdamit at ng iyong puso. Sa araw na yun, kung ang damdamin ba o pagmamahal na ipinapakita mo nung ikaw ay nasa ibabaw ng mundo ay para sa Allah ba o para sa kanyang mga nilikha? Kaya tandaan natin mga kapatid, ang tunay na tinatawag na pagmamahal o pagpapakita ng pagmamahal ay hindi lamang limitado sa araw ng Valentine's Day, sa araw ng ika-14 ng February. Hindi lamang nagtatapos o nagsisimula ang pagpapakita ng pagmamahal. Bagos ang pagmamahal, ang pagpapakita at pagpapahin ng pagmamahal sa totoong pagmamahal ay walang iba kundi ay bawat minuto, bawat segundo, araw-araw hanggang sa tayo ay bawian ng buhay. At ang pinaka mataas na antas ng pagmamahal ay ang pagmamahal sa dakilang takapaglikha na nagbibigay sa atin ng puso papaano magmahal. Ito ay kunting mensahe o maikling paalala lamang sa aking sarili at gayon din sa atin. Naway pangalagaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na ito at huwag tayong ibilang ng Allah sa mga taong bumabati at nagdiriwang sa pagdating ng araw na ito. At ilayo nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kapahamakan na dulot nito. At pangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ummah ng Islam upang sa ganoon may pagpapatuloy ang pagsusunod o may pagpatuloy ang pag-iwas sa mga ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.